Magandang araw po sa inyong lahat, bayan kong liyag. Kumusta po kayong lahat? Eto, nagbabalik na naman tayo sa isa na namang video. At this time dito tayo sa idol natin, Banateros, si Banat Bay. Sa video niya na ang title ay Marcoleta may banat kay Remulla. Remulla binoykot ng Senado. Ayan. At itong video na to mga kababayan, gusto kong magturo din sa inyo sa video na to na kung paano tayo makinig. Kasi meron kasi mga ipinapalabas lalo na sa mainstream media na kung hindi tayo marunong makinig, maliligaw talaga tayo mga kababayan, no? So ano kasi alam naman na na kung kayo isa sa mga banateros, and for sure kung pumasok kayo sa video na to, siguradong banateros kayo dahil unang-una makikita nyo sa thumbnail si Banat Bay. At yun, siguradong banateros kayo. At gusto ko sa bandang dulo ng video na to, sana sundin nyo yung gusto kong mangyari. Para na rin sa ikabubuti ng mga Pilipino na alam nyo na, inililigaw nitong mga na to, itong mga hayop na mainstream media at ng mga kalaban ng pamilyang Duterte, pamilyang Duterte. Kasi alam niyo naman lahat na alam naman natin na itong mga pamilya Duterte ay kalaban ng lahat. 'Di ba? Tayo na lang ng mga banateros na sumusuporta sa mga banateros at sa iba pa, sa mga DDS, ang talagang totoong nagmamalasakit sa bayan. Kasi talaga, at nakakaawa yung mga Pilipino na naililigaw nitong mga ito. Kasi at nakakalungkot kasi may mga taong nakakausap ako, kagaya minsan pag sa pamamasada ko, meron akong mga naisasakay na nakakakwentuhan ko na ganun, na naliligaw talaga sila. Na minsan sa awa naman ng Diyos, kapag napaliwanagan ko, ang nagiging response nila, talaga, nga no, bakit ganun, 'di ba? Na-enlighten natin sila kahit papaano. Kaya ayun mga kababayan, gusto ko mag-focus kayo mabuti sa pakikinig dito sa topic na to ni Banat Bay. Kung paano tayo inililigaw ng mainstream media. Kasi talagang totoo naman, very obvious naman na inililigaw lang nila yung karamihan, no? So, ayun, para hindi na tayo magtagal, umpisahan na po natin. Let's go. So, may katangahan na nga yung dalhin mo yung pato doon. May pumusta pa sa pato. Pato, alam mo yung parang mga ganun. Pato ba yun? Basta. Di ba? Ganun katanga. Alam mo na nga ang tanga, pumusta ka pa. Parang ganun na Malacanang. Tanga na nga. Yung sinasabing sinikreto, bakit? Kasi hindi nag-research, meron naman pala sa record. Naka-record naman pala, hindi lang nag-research. Tapos sasabihin mo pa ngayon, nako, sinikreto, bakit sinikreto yan? Yun ang sabi mong isang halimbawa na tanga na, pumusta ka pa doon sa tanga. Ito, pakinggan natin pakinggan. Panoorin. Sa umano'y secret decision ng Ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ipinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong ito noon pang 2019. Nako. Bagay na ikinagulat ni Ombudsman Boy Remulla.
Kaulat ba ng ganun? Mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Matatawa ka talaga kay Banat Play, kaya hindi ka Maricel, ano mainit nga ba ang manood reaksyon kahit ng palasyo mahaba yung ukol video. dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating Ombudsman Martires? Pansinin nyo yan kung paano nila ina-utter yung salitang secret decision. Pansinin nyo Alam mo siya, kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng Ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Senador Joel Villanueva, ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong Nakakabahala. dyan, siya, kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng Ombudsman kung talagang secret decision nga itong ginawa ni Napapansin nyo yun? Talagang ine-emphasize nila yung yung secret decision. Yung talagang yung secret, yung word na secret. Ine-emphasize nila yun para matanim sa taong bayan na merong secret decision na nangyari. Na kaya kung ikaw na nanonood na hindi mo naiintindihan yung objective ng isang ombudsman, mapapaniwala ka nito 'di ba? Kung hindi mo naiintindihan yun, kung paano yung talagang papel ng isang ombudsman, maniniwala ka dito. 'Di ba? Na merong secret decision na naganap. 'Di ba? Kaya nakakaawa yung Pilipinas, mga kababayan, dahil dito sa mga sa mga media na to. Sobrang nakakapanginig sila ng laman kapag nanonood ako sa kanila. Kaya talaga hindi na ako nanonood sa mga vloggers na lang talaga ako nanonood ng balita. At isa na lang ang pinagkakatiwalaan kong panoorin, yung SMNI tsaka yung UNTV. Tapos yung Net25 nanonood ako doon kapag si Marcoleta yung host. Ayun. Kasi talagang doon na lang ako nakakapulot ng mga impormasyon na reliable. Na kapag doon ka sa tsaka yun pala kay Ted Filon sa TV5. Ayan, doon na lang ako nanonood. Yung mga yan. Kaya kapag hindi ka marunong talagang makinig, hindi talaga lalaliman yung thinking mo, yung critical thinking mo, maliligaw ka ng mga to, no? Kaya dapat talaga magiging masusi tayong Mga kababayan, medyo mahaba itong video, sana panoorin nyo kasi talagang magbe-benefit po tayo dito. Tayo na kung talagang concern kayo sa bayan, sana tapusin nyo itong video na to. Tuloy natin. nila kay Senator Joel Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating Ombudsman Samuel Martires kung totoo ngang inilihim itong paglalabas ng desisyon na to. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito po ay Claire Castro na mapapatunayan naman. totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya imbestigahan ng malaliman upang kung ano man ang may pagkakamali. Nako, Claire Castro. Ang lupit talaga, no? Ang lupit mo talaga, Claire Castro. Ikaw na ang pinaka... Dugtungan nyo na lang yun. Sa dulo. Bobong tanga-engot. Ikaw Yun na na madudugtong ko dyan. Bobong tanga-engot. Hindi, kasi... Hindi ko talaga magets Hindi ko talaga magets kung bakit gano'n ang Sumasakit analyzation ulo ng ko mga sa'yo, tao. Claire Castro. Na porket hindi lang nila nakita, isinikreto na. Di ba? Kasalanan mo yan. Hindi mo hinahanap Ayan. Itong bagay na to, tandaan nyo porkit hindi nakita, isinikreto na.
O yun, babanggitin to ni ano dito mamaya ni former Ombudsman Martires. Yung na kung makikinig ka mabuti, malilinawan mo. Yun ang totoo. Kasi yun nga niligaw na tayo na sinabi na yung talaga ine-emphasize nila yung secret decision. Na kung hindi ka malalim mag-isip, maniniwala ka na doon sa secret decision na itinatanim nila. 'Di ba? Sige, tuloy natin. Ayan naman po ay na-record. Nailagay, sabi nga ni Marcoleta, hindi importante ang hindi ganun kahalaga ang i-publicize through media. Ang mas importante is yung ma-record. Yun Kaya nga 'di ba meron yung sinasabi diyan na yung ano bang pangalan nun, yung kailangan ay mai-record at naandun yun. Hindi ko alam ba't ganito ang mga siguro ako halatang halata na Tingnan niyo ha. Yun yung sinasabi sa earlier part na to ng video na to ni Marcoleta, yung CCMS. I-google nyo na lang mga kababayan. Doon siya nakalagay yung information na yun. Tuloy. Target na ombudsman etong si Martires. Double whammy ka nga. At the same time, maingay ito dahil si Villanueva ito. Parang isang si senador. Banat Bay, double yummy. At the same time, ito pa yung issue ng Double quote-unquote corruption. Na alam mo naman, trending ngayon yung issue ng corruption. So, ibig sabihin, talagang ito'y pag-uusapan. Alam nila na pag-uusapan to. At dahil dyan, malilihis si Martin Romualdez. Diba? Ganon yung gusto nila mangyari. Na mapag-usapan itong issue na to, at itanim nila yung sinasabing salita na secret decision para yung issue ay maiiwas kay Romualdez. Taragis na yan. Animal. Yung investigasyon na nagaganap, di umano sa korupsyon na ginawa ng House of Representatives. Di ba? Malilihis ngayon. Iisipin nila, mas pag-uusapan to kasi, Kaya tuloy, pansinin mo halatang may kumukumpas Bakit? Bakit pati ang Malacanang nagre-react dito? Ombudsman is an independent agency po yan ng gobyerno. Kaya nga hindi, once na-appoint na yung ombudsman, hindi na pwedeng tanggalin yan ng presidente. Yan po ay impeachable, di ba? Kailangan impeach na lang yan para matanggal yan. Si Bonyeng kaya kailan mai-impeach, no? Walang ya. Ang problema, ang nag-i-impeach yung yung House of Representative Yun lang, walang magi-impeach sa kanya. Unless biglang mapalitan yung yung administrasyon. Ay nako. Bonyeng. Bakit ginawang ganun? To be an independent body. And yet ngayon, para bagang isang kumpas. Kung ano yung sinabi, parang nangyari, may kwento na mula sa Malacanang, kinumpasan ito si Remulla, at tapos sinigundahan ng Malacanang. Di ba? Bakit? Para pag-usapan. Tama. At kung gusto ninyong malaman Animal. na ito ay may script na sinusunod, laging kasangkot dyan ang mainstream media. Without the mainstream media, hindi ito puputok. So, ang mainstream media, kung i-google nyo ngayon, talagang mula, mula umaga, tanghali, di ba? Hapon, prime time news sa gabi, hanggang madaling araw, yan ang topic. Para pukpukin talaga sa taong bayan na ito ang issue wag kay Martin. Style ninyo bulok Style ninyo bulok. Sa totoo lang style ninyo bulok. Bulok na talaga, tagal na yan. Kayo. Hindi naman tanga ang taong bayan kasi kung sa tingin ninyo tatanga-tanga ang taong bayan
Dito sa part na to, ano, idol, banat bay. Nakakalungkot pero marami pa rin sa mga taong bayan wag na natin sabihin tanga, mangmang na lang. Yun, marami pa rin sa mga kababayan is mangmang. Or ignorante pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi syempre, paano masisisi mo ba? Mahirap yung bansa natin eh. Sa hirap ng bansa natin, wala tayong oras gaano para makinig sa mga ganitong bagay. Ako, kaya siguro ako, ano, kahit papaano maalam sa, ano, sa ganito kasi hanap buhay ko pagmamaneho. Habang nagda-drive ako, namamasada ako, kasama ko 'tong mga banateros. I mean, sa kanila ako nakikinig. Kaya, ayan. Kahit papaano, naiintindihan natin. Kasi kung saan ka makikinig, sa, ano, sa mga vlogger ni Bongbong, sinubukan ko eh. Sinubukan ko, pero puro kabobohan, katangahan lang yung mga nilalaman ng mga content nila. Na wala, matatawa ka na lang talaga. Sige, tuloy natin. Maniwala kay sa akin, hindi tangang taong bayan. Oh. Ang logic kasi dyan, siya importante na maipagbigay alam yung mga inilalabas sa desisyon ng korte. Nang sa gayon, Gusto kong dagdagan, hindi ano pagbaga kasi, kaya kung nasabi yun, mangmang, ganun kasi tayo, ganun kasi ang gusto ng mga to, ng mga media na to at yung mga amo nila. Gusto kasi nila manatili tayo mangmang. Bakit? Kasi kapag mangmang tayo, susunod lang tayo ng susunod sa kanila eh. Tingnan nyo, sa hinaba-haba ng panahon, pinatalsik na nila yung matandang Marcos. Bakit nila pinatalsik yung matandang Marcos? Ang sabi nila para sa ikauunlad ng bayan. Ano nangyari? Simula nung tumalsik yung unang Marcos, nasaksihan ko kasi pinanganak ako 1981. Simula pagkabata ko hanggang papalaki ako, nakita ko kung paano unti-unting bumagsak ang Pilipinas. Nung ako nagkamalay, magkano lang ang presyo ng bigas? Nasa 5 piso lang hanggang 8 pesos yung presyo ng bigas. Mga 1988, 1987, mga ganon. Kung di ako nagkakamali, kung tama pagkakaalala ko. Kasi mga panahon yun, inuutusan na ako ng nanay ko bumili ng bigas eh. Kaya alam ko. At kung magkano yung presyo ng bigas, yun din ang presyo ng gasolina, palagi. Nakita ko yun hanggang sa nagkaedad ako na ganun tayo niloloko ng mga to. Na kung hindi pa nagkaroon ng mga social media era, kagaya nito ni Banat Bay, mananatili tayo mangmang. Kasi tingnan nyo kung paano tayo pinaglalaroan ng mga to. Sa isang salita lang, yung salitang yun, sa isang salita lang yun, maraming pwedeng mapaisip na oo nga no, bakit sinikreto ng ombudsman yun? Si Joey de Villanueva, ganito na anong pwede nilang isingit doon? Sikreto, ibig sabihin, may lagay ba yan, nilagyan ba yan, ganyan. O di ba nilaso na yung isip natin. Kaya ganun tayo inililigaw ng mga hayop na to. Kaya nakaka-frustrate. Kaya tayo mga kababayan, maging maging critical tayo sa pakikinig para hindi tayo basta-basta na ililigaw ng mga to. Tapos kaalinsabay nun, makinig tayo dun sa mga taong totoong nagmamalasakit sa bayan natin. Bakit? Ba't ko nasabing totoong nagmamalasakit tong mga banateros na to? Itong mga to, kasi noon pa ako nakasubscribe na ako kay Banat Bay, parang mga nasa 200,000 pa lang ang subscribers nito. Nakasubscribe na ako dyan, tahimik lang ako na nanonood. Simula yun ng pandemic.
Bago pa sumikat si Kong TV, napapanood ko na to si Banat Bay. Kaya ano, kaya alam ko na itong si Banat Bay doon lang talaga siya sa tama. Kung paano niya nakilala yung mga Duterte, kung paano siya inacknowledge ni PRRD, nakita ko yun, nasubaybayan ko lahat yun. Kaya alam ko itong si Banat Bay talagang para sa bayan talaga to, naniniwala ako. So, sige, masyadong hahaba tong video. I-ano ko, ituloy natin kasi i-elaborate to ni ni former Ombudsman Martires eh. Sige, so tuloy natin. Ay makagawa rin naman ng mga legal remedies yung kabilang kampo. Halimbawa ay ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Pero maliban dyan, nagbigay din ng pahayag ang Malacanang tungkol naman doon sa inilabas ng desisyon ng Sandigan Bayan sa pagbabasura naman ng kaso laban kay Juan Ponce Enrile at mga kasamahan nito patungkol pa rin doon sa misuse of pork barrel funds. Ang sabi dyan ng Malacanang, inirerespeto nila kung ano man ang inilabas ng desisyon ng korte, pero dito nila binigyang diin na hindi naman iniimpluwensyahan ng palasyo ang anumang desisyon ng korte dahil yan ay separate branch of the government. Alam naman kasi natin lahat na nananatili pa rin bilang Chief Presidential Legal Counsel si Secretary Juan Ponce Enrile habang gumugulong ang mga usaping ito. Maidagdag ko na rin siya, bukas nakatakda naman na magkaroon din ng meeting ang mga cabinet secretaries para mapag-usapan yung tungkol sa posibleng paglalabas sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo't yung ibang mga lehislador ay nagpakita na ng kanilang mga assets sa publiko pero hindi makakasama sa pulong na yan si Ang Pangulong haba Bongbong masyado. Marcos na I-ano ko na. Sabi ngayon, Puntahan na natin yung about today. First of all, I'm reading. Sagutin po natin mismo yung gumawa niyan. Oh, yan. Kasi Ito na, para yung mas part ni maunawaan pa natin ni Eto. Joining us now, former Ombudsman Ombudsman Martires. Samuel Martires. Former Ombudsman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Karina, and to your listeners, good afternoon. All right, lots to talk about today. First of all, I'm reading your statement, which you sent to us yesterday. You said that the Senator Joel Villanueva, filed a timely motion for reconsideration, which in 2019 you granted and reversed the decision during the Carpio Morales era. Let's zero in on that first. How would you define the timeliness of the MR filed? What is your definition of it being timely, former Ombudsman? Well, isa to, pansinin nyo rin to masyadong ginagawang slang yung, ewan ko kung talagang ganito magsalita to. Isang pamamaraan din to ng media para ang taong bayan iligaw din kasi meron tayong mga kababayan Pilipino na hindi gaanong nakakaintindi ng English. Marami yan. Hindi sa nandadown ako pero marami mga Pilipino hindi nakakaintindi ng English. Meron mang makaintindi, hindi ganun kagaling umintindi or kataas yung comprehension. 'Di ba? Lalo na pag English. Tingnan mo kung magsalita to, sobrang slang mag-English na halata naman pilit. Sorry pero parang pilit talaga yung yung pagiging slang mo. Hindi naman natural a motion for reconsideration is considered timely filed if it is filed within the 15-day period that is provided for by the rules of the Office of the Ombudsman. So any motion for reconsideration that is filed out of time is considered as is denied by the Office of the Ombudsman. When did the senator file his MR in 2016?
You know, this is a 2019 decision that I made. This is a 2016 case. I don't remember anymore. Tingnan ninyo, pati yung media na nagtatanong, hindi man lang nag-research. 2016 case, pero 2019 ang decision. Ang tinatanong niya yung 2016 daw na decision ng media. Dito pala malalaman mo na hindi ko sinasabing tanga yung media, pero hindi ko kasi perfecto din eh. Ito na nga, simple-simple. Trending na nga yung news, hindi niya pa ni-research. Di ba? Tuloy. The details of the case. All I remember is that Hindi naman nga kasi yun yung ano nila eh, yung objective nila eh. Ang gusto lang kasi nilang talagang mangyari magligaw lang. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is Barado ka filed ngayon, out of gago. time. Sabi kasi ng media, bakit di mo na matandaan? Importante yan eh. Di ba? Paano kayo nakakasigurado na yung motion nyo ay pinadala ng tamang panahon? Alam mo, ewan ko. Ito lang masasagot ko Ako simpleng mamamayan lang na may mga kaso. Kaya Kaya alam ko makinig yan. kayo dyan kay Banat Live. Hindi ka pa pwedeng lumagpas doon sa expiry na binigay ng korte. At kung yung korte na dumidinig ng kaso mo, nagkamali rin, particular, na para bagang sinabi niya, in 15 days kailangan ka mag-reply. Nakapag-reply naman ako in 14th day. Tapos sasabihin sa iyo ng korte, sorry, expired na, hindi ka na pwede mag-reply. Alam mo mangyayari? Ako, tatakbo ko doon sa mas mataas na korte at irereklamo ko yung korteng nasa baba. Sandali, 14th day ito yung receive day ko, may tatak. 14th, tapos makikita doon. Oo nga, 40th day. I-reverse ngayon nung upper court, yung nasa taas pa niya. Halimbawa, kung nasa RTC, nasa CA. Kung magkamali naman ng CA, may Supreme Court. So, hindi pa pwede kasi mayayari yung nasa baba. Meron silang mas boss sa taas. So, yung sinasabi ngayon ni Martires, na tinatanong kasi ni Isay, paano ka nakakasigurado na in 15 days hindi mo nga matandaan? Kasi maaaring hindi niya matandaan kasi dala na ng edad nitong ombudsman na ito. Di ba? Matanda naman na ho ito. Kitang-kita naman natin. Puting-puti na buhok. Matanda ho ito. Siyempre hindi niya matatanda ng lahat ng details na dinesisyonan ng ombudsman. Correct. Di ba? So hindi na siya... Tsaka hindi pero naman sabi niya importante nga, na hindi yun naman eh. kami tanga. Naka-record We're not naman yun. stupid na hindi sumunod sa pamantayan. Kasi remember, wag po nating kakalimutan Wag Kahit po hindi nating niya yung matandaan, naka-record Ang yun. ombudsman ay hindi yan judge. Ano po yan? Sila lang yung magpo-prosecute, titingnan nila kung may probable cause isasampa sa Yun. Sandigan Bayan. Yun ang After trabaho nun, ng ombudsman. may Supreme Court pa. So kung magkamali-mali yan, yari sila dun sa Supreme Court. Kaya kailangan sigurado. At syempre pag sinampa sa kanila tapos pasuna pala yung yung period na para mag-apply si Villanueva ng motion. Uy, mga kababayan, mayayari sila pagsalang nila. Mate-technical sila. Kaya tama yung sinasabi ni ombudsman dito. Martires, sinasabi niya, hindi kami tanga.
Kung yung iba, tanga, yung na-ombudsman, hindi, wala ganun, wala. Ako na, dagdag ko na lang yun. Pero yun yung sinasabi niya. The staff itself, the investigators itself will recommend 4 days before the denial of the MR if the MR is filed out of CAN. We have time frames to follow. In much the same way that under the rules of court, motions before the courts have timelines also. You have to file this within a certain period. So I am very sure that this was the motion for reconsideration was timely filed by Senator Villanueva. All right. But I'm sorry that's, to be saying bad words, you know. no, it's all right. Words, you know. No, it's, Mga kababayan, putulin ko dito Gagawan ko ng part 2. Hindi na kaya ng cellphone ko Medyo nagiinit na siya. At masyadong malaki yung file. Puputulin ko dito. Abangan nyo yung part 2. Salamat po sa inyong suporta. At sana i-share nyo tong video na to mga kababayan. Kasi kahit hindi na itong video ko ang i-share nyo. Ang i-share nyo yung video ni Banat Bay. I-share nyo sa mga sa mga mahal nyo sa buhay. O lalo na pag may nakikita kayo na kayo na mga banateros. Pag meron kayong mga kaibigan na alam nyo na medyo ignorante sa nangyayari, yung alam niyo na share nyo sa kanila. Yung video, kahit wag na ito, yung video ni Banat Bay, i-share nyo para para magtulungan tayo. Let us all unite para kasi dito man lang mag-unite tayo na spread out yung totoong balita, yung totoo, yung tama, lahat i-spread out natin sa kanila para hindi hindi maging laganap yung pangloloko ng mga taong to, kasi para mawakasan na rin to mga kababayan, kasi ako pagod na talaga sa mga nangyayari. At may mga anak ako, gusto ko yung mga anak ko in the future maging maayos naman sa kanila. Kayo rin, may mga anak din kayo, para pag nagsilaki yung mga anak nyo, maging magandang Pilipinas na yung datnan nila, hindi yung ganito. Sobra na. Sige, hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. it's all right.